Wow, hinahabol na naman ako ng oras. Anong oras na? 11:11 na mga busing. Yan, inaayos ko kasi nagsara na naman ako ng tindahan ko. Biglang dumating yung mekaniko ko sa aking mga sasakyan dito. Dumating, kaya nadisturbo na naman ako. So ayan, kaalis lang nung mekaniko. Yan, nung isang araw pala dumating dito sa bahay. Kung tinawagan siya, wala naman pala ako dito. Lumabas ako, iniwan ko yung susi ko sa aking sa aking kasama dito. Hindi naman pala niya namalayan na dumating, umalis na lang kasi nakita niya nakapadlock yung yung bahay ko. Doon sabi ko sa kabila ka sana pumunta sa may sa may tindahan. Nandun iniwan ko ang susi. Yan po mga busing, at ang ulam namin ngayon, ayan, nagluto lang ako ng langgunisa. Bahala na. Basta importante may ulam mga busing. Yan po. Ayan, welcome to my vlog. Magandang tanghali na naman muli sa ating mga kababayan. Another vlog, another araw natin ngayon kasi nandito tayo ngayon nagsasalita sa ating vlog. Kaya maraming salamat sa Panginoon at binigyan mo na naman kami ng lakas sa maghapon, kahapon at ngayon palakasin mo lalo. At bukas may lakad ako. Papunta ako sa mga anak ko, dadalawin ko dahil yung isa kong anak may karamdaman at medyo may okasyon din doon na pupuntahan namin. Ay kaso lang kahit walang okasyon, mas pinili ko, sabi ko puntahan muna natin yung anak ko doon. At nakita ko nakatali kahapon ng ulo, akala ko kung ano na nangyari. Kaya sabi ko, ano nangyari sa'yo? Yung pala, masakit ang ulo niya at may sipon daw, may ubo. At pupuntahan ko bukas. Dadalawin ko tuloy yung aking mga apo doon, ng anak ko sa bunso. Anak niya sa bunso kong anak na lalaki nga si Mel. Hindi ko, dadalawin ko doon biglaan. Pag nakita itong live ko, sabi niya, darating pala sila mama. Yan, Mel, ha? Dadalawin kita dyan. Mag-ready ka ng, alam mo na yung paborito ko. Sa tagal natin na inalagaan kita, alam mo na ang paborito ko kung anong kakainin ko dyan. Diba? Alam mo na yon. Pupunta si mama mo dyan. Ayan. Ako po ay busy ngayon. Naghahanda ng mga bitbitin ko. Kasi ganyan lagi ako. Pag ako umaalis, talagang binibitbit ko yung aking mga pangangailangan. Mga maintenance namin, tubig namin, yung iniinom ng asawa ko na sabaw ng buko. Magbabaon ako, bibili ako mamaya. Papakuluan ko na, ilalagay ko na sa lagayan para hindi siya maubusan. Di ba yan busing? Mga ganyan sistema, mas maganda kung anong hihingiin, ibibigay ko sa kanya. May tubig, nandyan lahat ang tubig at ang gamot niya. Yan. Mahilig kasi yon humingi ng mga bagay pag nasa lakaran kami. Kaya yan. Tingnan mo yung Christmas tree ko. Pasko pa din sa akin. Araw-araw Pasko, mga busing. Tingnan mo, kasi hindi ko pa naitanggal yon. Hindi ko natatanggalin yan hanggang sa dumating ang Pasko. Malapit naman na ang Pasko eh. O, di ba? Di masaya, may laging Pasko sa akin. Tuwing darating sa akin, may bisita ko. Ano ba yan man, mama? Pasko pa sa inyo. Ay, ganun talaga. Lagi akong Pasko. Lagi akong masaya. Yan. Malungkot lang ako pag may mga karamdaman ang mga anak ko. Yun. Pero dinadaan ko na lang sa mga pabiro-biro. Hindi ko naman yan inaano kay sabi ko, gano'n naman talaga. Kaya lang aagarin lang ba pag may karamdaman, hindi natin pwedeng iintayin pa na ng mga bagay na lumala kasi mas mahirap na yon. Kaya sabi ko sa anak ko, huwag ka matigas ang ulo. Magpa-doktor ka agad dahil yun ang importante. At para may iniinom ka na agad na gamot. Mahirap yung palalalain mo isang bagay. Sabi ko nga ganun. Huwag mong panghinayangan ang pera, pera lang yan. Sabi ko, huwag mong mamahalin ang pera dahil mahirap yan pag atin tinutukan yan. Ako, di ako ganun. Pag mayroon ako, sige lang ako ng sige, kain ng kain, kung anong gusto ko kainin. Yan. At bawal naman din kasi sa'yo. O kagaya bukas, sabi mo may lechon. May lechon nga madadatngan kami dyan. Alam mo nang bawal sa'yo, huwag kang masyado kumain. Nandyan lang ang mga lechon, hindi mawawala. Kung sakaling magaling ka na, madali lang kumain ng lechon. Pwede ka naman kumain bukas. Titikman mo lang. Huwag kang masyadong kumain. Alam mo, yung sinasabi ko sa'yo, yung mga bagay na sinasabi ko, pakinggan mo ako ha. Iyon, totoo yun. Ako, ginagawa ko sa papa mo.
Dapat ang papa nyo namatay na. Kaso lang sa tulong ko na ginagawa ko sa kanya, lagi ko siyang binibigyan ng mga karapat-dapat na kakainin. Okay, thank you so much. Bye-bye. Maraming salamat sa Panginoon. Maraming salamat sa mga follower. Lalo na kay Boss Mita, maraming salamat sa inyo. Sa mga anak ko, maraming salamat. Ingat ang lahat. Thank you. Bye-bye. Bye-bye po.